hindi ako tumatayin dati dito. Pero alang-alang sa ating bagong itinatay ng Master Crusaders Club, narito po ako at aking nagsishare sa inyo ng aking na-experience. Noong ako ay unang discovery ko na may sakit akong ganyan po. Hirap sabihin pero kailangan sabihin dahil kung po sakit na ito, wala sa listahan ng Diyos. Yun nga naman kung magbabasa tayo sa scripture, nakikita natin ito pinagaling ni Jesus yung mga pilay, bulag, yung mga hemorrhage. Pero yan, wala sa listahan naman ng Diyos. Kaya, tatanggapin din natin dahil yan ang naging sakit natin. At nung ma-discovery ko po ito ay kay Dr. Hoson na tatlo pong doktor na pinuntahan ko at pangatlo po si Dr. Hoson. Si Dr. Hoson po ang makausap ko agad nagkaroon ako ng ika nga po ay yung bang bilis sa kanya, yung trust na talagang sabi ko, ito na ang binigay sa akin ni Lord para talagang maniwala ako na ang sakit ko ay cancer. Lupos dalawang doktor, hindi sinabi sa akin ng diretso. Pero na siya, intahan ko, right, the same day, nakatalo akong doktor, dahil hindi mo panawalaan yung dalawa. Hindi ko talaga matatanggap. Pero na si Dr. Hoso yung nagsabi sa akin, tinignan ako, talaga po nung sabi ko, doktor, hindi ko na hinintay na ako biglang pati sa kanya stretcher, hindi ko ako ganon. Ano sabi ni doktor? Cancer yan. Parang ako sinakluban ng lupa. Ako po yung taga-Bulacan. Muli ako nag-iisa sa Bulacan, iiwan ko yung anak ko kasamang nurse. At hindi ko na alam, nagkahulay na kami ng anak ko. Hindi ko na nalaman po na yung anak ko na iwanan ko na. Naghiwalay na kami ng anak ko, hindi ko na naaya. Sabi ko na anak ko nurse, mama saan ka nagpunta? Umuwi ako anak. Wala. Ewan ko po kung paano ko nakauwi sa Bulacan noon. Naglakong-lakong isipan ko. At sabi niya, within this week, sabi niya, o-operate kita. Magpa-reserve ka na sa kwarto. Nagpa-reserve na ako. Hindi nga. De, Panginoon, siyempre, ayoko pang magpaano. Nakakatawa po, kung pagtitsagayin yung pakinga, kung bakit ko na-discover, hindi po ako nakadiscover pa. Sasabihin ninyo, kaya ako na-discover ito, nag-love making kami mag-asawa, hindi po. Hindi po sinasadya ang sister ko, siya nakadiscover. Na ako pala yung meron sis. Kasi po, kami, pumapasok sa kusina pareho. Alas 4 pa lamang po, gigising na kami. Siyempre, kayo ang katulong, agad gigising. Tayo naman po everyday, nagkakastos na ang ating mga face towel para makapag-shower, that's all. Hindi naman po tayo conscious sa mga salat, may lang po namin nalaman sa niluno ni Dr. Hoso sa atin. Nung bigla na nagpipinuto kami, pag Sabado at Linggo, hindi kita kaya na kami gumabaw. Yung bigla po niya po sa akin, sabi niya, bakit meron kayatang dito? Nakapay ko, ay oo nga, meron nga. Hindi, apat na ba ako pinalagaan? Hindi ko dinadala sa inyo. At pala yung pray ko. Pero hindi na nangyari. Ngayon, pagpapasa ko, siyempre, sabi nga po yung sister, ibabasa siya ng Bible, natuto akong magpasa ngayon, nalalapit tayo sa Diyos, pagka yun ang meron tayong mga karamdaman, nabasa ko ho, sa na kailangan din ng doktor, hindi naman, pwede yung dasal na rin ang dasal. Sinabi rin pala sa scripture, magpunta ka rin sa doktor dahil may oras din na ang doktor ang may hawak ng buhay mo. So, nagpunta na ako sa hospital. Nakadalawa nga po akong doktor, may katro si Dr. Hoson. Sabi sa akin ni Dr. Hoson na gano'n yun na nga po. Sumagmit na ako na ako magpa-opera. Sabi ko, opera sa kanila. Yung bago mga nasabi ko na ko, Diyos ko, ipakita mo kay Dr. Hoson yung the tiniest particle na dapat alisin. So pagkat ito po sakit na ito ayoko itong sakit na ito, ako nagkaroon nito. Sabi ko gano'n, ito ay trial mo na sa akin, sabi ko gano'n. And I believe that I could overcome this trial. Sabi ko.
Nung na-opera naman ho ako, susunod naman ho, mas mahirap pa pala sa operasyon. Chemotherapy, ako. Nagkaroon ako ng phobia sa ospital. Pagkakapag makikita ko sa Dr. Rosa, maamoy ko na yung mga kalimutan na nalito na ako. Sabihin ko kasama ko, bakit? Uwi na tayo. Bakit? Ayoko na. Ay, dito na tayo. Pwede ka natin sigurado ka na. Kasi po, pag po yung tapos na yung ika-6 times, 6 months ko lang, tatanda ako. Hindi, napakahirap po, lalo ng mararanasan natin. Ewan ko sa inyo, sino pong gusto nag-chemotherapy. Hindi pinapamalaman ko ano kung akin nagugutong, gusto sumasakit ang tiyan ko, kung nahihilo ko, ayoko kayo kakausapin, ayoko kayo kakain. Basta po, pagdating ko ng bahay, hindi ka na lang ako naman. Kanina lang, basta ako gano'n na lang ako, gano'n pag akong kakausapin kahit ano na lang nangyari. Siguro ho, kahit ako yung kinukulang gusto, kahit na rin ako, pagkagaling ng therapy ko, yung chemotherapy. Ngayon, ano na, sabi ni Dr. House, makakagraduate mo ako, 1 year. O, graduate ka na. Nakakahiya lang akong iyak po si Dr. House na sakay ko ako nang hindi ko pitawan na sabi graduate na ako. Nung makaralang 1 taon. Dahil twice, amal ko ang ating chemotherapy, di ba? Eh, napakahirap po talaga matawaran yung 1 year, twice a month. At minsan-isa na yung mararamdaman mong hirap. At diyan ka nga ako na minsan-minsan na ka ng phobia. Noong ano naman, nung na-realize ko si Dr. Rosa, sabi ko, bakit siya gamit yung Dr. Medyo? May-encourage pa kami. Minuturo ka sa akin, sabi sa akin, pag hindi ka nagpatuloy, walang kwenta, ang dahil series yan. Sabi mo na yun. Kasi even Dr. ko yun, eh kung ayaw mo ba, hindi naman ako. Iwan ka dami. Ito marami kong pasyente. Kaya po yung ating mga doktor na yan, talaga po, modesty aside, ano po, yan, mabait siya, mapagpasensya siya, saka, nga po, nung na-realize ko, si Dr. Jose na napakabait niya, at wala siyang piliting ng pasyente, lahat pareho sa kanya. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, wala sa kanya yun, pareho. Ito po na experience at nasabi sa sarili ko na sinama ko po siya sa aking prayer life. Ay, Dr. Hassan, ikaw po kasama ka lang, kasama kita sa aking prayer life. Every time na dumadating na aking quiet time, mga daily, believe it or not, mga pagdating niya ng mga 2 o'clock, ng umaga, ang 2 o'clock, magpapango na ako, I'm going to talk to the Lord, isa ka sa kasama sa aking prayer. Ipinagdarasal kita. Dahil ikaw isa sa doktor na nakatupad sa mga sinupaan ng mga profession ng doktor. Dahil ikaw ang nakita kong doktor na mahirap sinaservisyohan mo. Kaya man, ganun din sa iyo. Kaya, ang ano ko lang po sa ating mga naritong fellow procedure, isama natin si Dr. Hosan sa ating quiet time, sa ating prayer life. Sapagkat si Dr. Hosan ay binigyan ng knowledge ng Diyos, ng power ng Diyos sa kanyang maging instrumento para tayo tulungan sa mga may sakit na ganito. Sabi nga po sa inyo, wala sa listahan ng Diyos. Ito siya at naniniwala ako na si Dr. Hosan ay pagpapalain ng Diyos sapagkat maraming nagdadasal sa kanya. At Dr. Hosan, huwag kayong magbabago at sapagkat kung hindi man kayo nabayaran ng mga mahihirap na pinagpinturan ninyo, Dr. Hosan po, hindi ko naniningil ng pautang yan. Basta mahihiyakan mo, ikaw na magbayad. Sapagkat sinabi